Okay, so yung tanong natin na sasagutin ay saan nga ba mapunta ang isang tao kapag siya ay namatay? Kasi kadalasan sa atin ngayon, maraming mga Pilipino siguro ang nagbibisita sa kanilang mga mahal sa buhay doon sa sementeryo at nakita nila yung kanilang mga mahal sa buhay na wala na. At siyempre lahat sa atin, yung mga mahal sa buhay ay gusto nating makasama sa susunod na buhay. So sa pamamagitan ng turo ni Jesus Christ na kanyang itinuturo din naman sa mga apostoles, mayroon palang pag-asa na yung mga mahal natin sa buhay ay makasama natin doon sa bahay ng ating Ama sa Langit. Okay, so sa kaharian ng ating Ama sa Langit. So, ngayon, alamin natin ang katotohanan para matanggap natin yung promise ni Jesus Christ na magkakaroon nga ng time na magsasama tayo doon. Pero alamin natin kung ano ba yung langit at ano ba yung impyerno. Sino ba yung mapunta sa langit at sino ba yung mapunta sa impyerno. Okay, so ano ba yung langit? So pagkakaalam ng mga tao ngayon, yung langit ay iisa lang daw. Yung mga mabait daw ay mapunta sa langit at yung mga masasama ay mapunta daw sa impyerno. Pero ang langit, pag titingnan natin sa Bible, ito pala ay tatlo. May tatlong kalagayan. Makikita natin ito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 1 and 2. Sinabi dito, I knew a man in Christ about 14 years ago. Such an one caught up to the third heaven. Okay, mayroong third heaven na binanggit dyan. So pag sinabing may third, mayroong second, may first. So ibig sabihin, mayroong pangatlong langit. Ito yung tinatawag na celestial kingdom, kung saan nandoon ang kaharian ng Ama. Ito yung the highest heaven. Okay, so paano ba tayo makapunta doon? Paano ba natin matanggap ang glory ng third heaven system? Okay, so dito sa lupa, kailangan mong hanapin ang Most High King. Okay, kaya nga tayo nagtuturo na nandito na ang authority ng Most High King. Kasi ang Most High King dito sa lupa, kapag naniniwala ka sa Kanya, ikaw ay makakatanggap ng glory ng third heaven. Pero kung ikaw ay nasa relihiyon lang, naging mabait ka naman at palasimba ka every Sunday, ikaw ay mapunta rin naman sa second heaven. Kapag sinusunod mo yung mga kautusan ng Diyos, kautusan ng relihiyon ninyo, ikaw ay mapunta din sa second heaven. Pero kung ikaw ay medyo satanic, sumusunod ka sa mga dragon system, yung mga political system ng dragon, mga taong walang awa, pero meron silang kunting pananampalataya sa Diyos, ikaw ay mapunta sa first heaven. Pero may mga tao rin naman na hindi naniniwala sa Diyos. Sila ay, kapag sila ay namatay, wala na talaga silang memory. Okay. Para lang silang natutulog. Wala na silang tinatawag natin na resurrection. Okay, kaya nga sinasabi dito, mayroon siyang kaibahan. Sinabi ni Apostol Pablo diyan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 40 to 42. Sinabi niya, there are also celestial bodies terrestrial, but the body of the celestial is one, and the glory of terrestrial is another. Okay, merong mga katawan na binanggit si Apostol Pablo. Ito yung katawan ng celestial body o yung mga tao na nakatanggap sa third heaven system, third heaven glory, yung tumatanggap sa Most High King, at yung mga tao na hindi naniniwala sa Kanya, yung sumusunod lang sa mga religion at saka sumusunod lang kung ano yung uso, kung ano yung usong dapat pananampalataya, kung ano yung uso na dapat paniwalaan, doon sila sumusunod. Kung sino yung nag-viral na pastor, doon sila nakinig. Kung sino yung nag-viral na mensahero, doon din sila nakikinig. So kung sino yung sinisimba ng kanilang kapitbahay, doon sila sumusunod. So sila yung mga tao na makakatanggap din ng terrestrial glory. So nandoon sila, ang kanilang kaligtasan ay mapunta sila sa second heaven.
Pero may mga tao din na hindi naniniwala kay Jesus Christ, hindi rin naniniwala sa Diyos, kay Almighty God. Mayroon ding inihanda ang Diyos sa kanila na first heaven. Ano ba itong first heaven? Ito yung dragon system. Okay. Ano ang kalagayan ng first heaven, second heaven, at third heaven? Okay, ang third heaven ay inihalin tulad ni Apostol Pablo sa liwanag o glory ng araw. So, maliwanag ang third heaven. Nandoon yung paraiso. Okay, so maliwanag siya. Kagaya siya ng liwanag ng araw, sabi ni Apostol Pablo. Pero yung second heaven is glory of the moon. Okay. Kapag gabi na naglalaro yung mga bata, tapos lumiliwanag yung buwan, medyo maliwanag siya, pero hindi masyadong perfect yung light niya. Ganon ang liwanag ng second heaven, yung liwanag ng buwan. Inihalin tulad ni Apostol Pablo dyan. Then ang first heaven ay glory of the stars. So ang liwanag niya is parang yung gabi na walang buwan, bituin lang yung nagliliwanag. Ganon yung liwanag ng first heaven. Okay, so ganon yung first heaven, second heaven, and third heaven. Saan yung pinakamaliwanag? Yung celestial glory, yung third heaven. So kung mapunta ka lang sa second heaven at saka sa first heaven, hindi perpekto ang liwanag. Kaya nga, sinasabi nila na yung kaligtasan ng nandoon sa religion ay hindi pa kompleto. Kaya nga, kapag ang isang tao ay namatay siya at dyan lang siya sa kanyang religion at hindi siya nakikinig sa atin, hindi siya sumusunod sa Most High King, ang kanyang kaligtasan ay mapunta siya sa second heaven. So mapunta pa rin siya sa langit. Pero saan banda sa langit? Nandoon siya sa second heaven. Okay, so hindi pala langit at saka impyerno lang, kundi ang langit pa lang ay mayroon siyang 3 division. Okay. So, paano naman yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos? So, may mga tao naman na hindi naniniwala sa Diyos. Mayroon ding inihanda para sa kanila ang tinatawag na eternal darkness. Okay, ano ba itong eternal darkness? Walang katapusang kadiliman. So, ipikit natin ang ating mata. So, ganon nga kadilim ang eternal darkness. So ikaw ay pipili sa buhay na ito kung saan mo gustong pumunta sa iyong sunod na buhay. Kung sumunod ka sa Most High King, sumunod ka sa Hari ng Leyte, ikaw ay makatanggap ng third heaven system dito sa lupa at ililigtas ka ng Diyos. Dadalhin ka niya sa kanyang kaharian pagdating ng wakas ng iyong buhay. So saan ba natin ito mababasa? Mababasa natin ito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 24. Sinabi diyan, kapag nakasakay ka sa tinuod sa totoong kaharian, kapag ikaw ay nakasakay sa totoong kaharian, sinabi diyan na then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. So kapag nakasakay ka sa totoong kaharian, ikaw ay dadalhin, you will be delivered up to the kingdom of the Father. Pero kung nasa religion ka lang, dahil hindi ka sumusunod sa totoong hari, ikaw ay ililigtas din ng Diyos. Ilalagay ka rin niya sa second heaven, which is not a perfect salvation. Kapag ikaw ay nasa dragon system, ano ba yung dragon system? So kagaya ng sistema na tinatanggap ng mga Tsino. Kaya nga kapag pista, sinasayaw nila yung dragon. Kasi dragon system yung kanilang tinatanggap na turo. So ngayon, kung ikaw nga ay mapunta sa langit, saan ka ba gustong pumunta? So, yun ang dapat mong pagpilian habang buhay ka pa. Dahil kapag patay ka na, wala ka ng tsansa na makapagpatunay sa Diyos na ikaw ay karapat-dapat sa pangatlong langit or third heaven.